Lawyers have a lot of problem with the Supreme Court's impeachment ruling, and here's why. First, let's go back to basics. Impeachment is a political proceeding. Kaya nga ang gumaganap na prosecutor ay yung mga congresspeople at ang Senado naman ang gaganap na korte. Article 11 of the Constitution says sa dalawang paraan ka pwedeng mag-initiate ng isang impeachment proceeding. Yung unang paraan, kahit sino sa atin pwedeng mag-file ng impeachment complaint at basta inendorso ito ng isang miyembro ng House, ire-refer ito sa Committee on Justice at doon mag-hearing. After mag-hearing, magdedesisyon ang House as a whole kung anong gagawin. Ang susunod na paraan ay parang fast lane in a way. Basta bumoto ang at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, ang resolusyon ng naging botohan, automatic articles of impeachment na yon at dadalihin na agad sa Senate para magsimula ang trial. Ang sabi rin ng Constitution, minsan sa isang taon ka lang pwedeng mag-initiate ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal. Ang nangyari kay VP Sara, merong 3 complaint na i-file sa kanya noong December 2024. Mukhang sinadyang hindi talaga i-refer sa Committee on Justice kasi kapag in-refer mo na, considered yun na initiated na ang impeachment proceeding at once initiated na, umaandar na ang orasan noong 1 year. Some criticize the House for being too indecisive. Bakit daw hinintay pa nila ang February para makapag-initiate via the second mode o yung fast lane? But again, impeachment is political. Sabi ng mga constitutional lawyers, wala naman tayong magagawa kung anong gustong gawin ng House sa isang impeachment basta sumusunod sila sa Constitution. Dito na yung naging problema. Ang basehan ng lahat, ang 2003 case na Francisco versus House of Representatives. Sabi ng Supreme Court noon sa case na ito, ayon na rin sa consultation nila sa mga constitutional framers, initiated ang isang impeachment proceedings kapag number 1, na-file na ang complaint, at number 2, na-refer na sa Committee on Justice. Sabi ng bagong Supreme Court decision, kapag ang isang complaint ay na-file na, pero hindi mo ito inaksyonan, considered pa rin iyong initiated proceeding. Kaya naman daw nung nagbotohan ng House doon sa ika-4 na complaint via the fast lane or the second mode, considered parang dinismiss mo na daw ang naunang 3 complaint and therefore they are effectively dismissed at umaandar na ang orasan. The 4th complaint therefore was void from the start. Ayon yun sa 13 na justices. Ang kaso, ibang-iba raw naman yon sa naunang desisyon na ng Supreme Court noong 2003. Kasi unfair naman sa mga mambabatas natin, ang sinunod nila yung mga craft din natin at the time. So kung magbabago yung rules in the middle of the game, so to speak, maybe apply it prospectively. Kaya naman daw file and refer ang definition ng initiate ng Supreme Court noon. Dahil kapag hindi, pwede kang mag-utos ng kakampi mong mag-file sa'yo ng isang basurang impeachment complaint para kapag na-dismiss na, kasi nga basura, 1 year kang untouchable. Sa dulo ng bagong desisyon ng Korte Suprema, nagdagdag pa ng mga panibagong rules kung ang gagamitin mong mode ay yung pangalawa o yung mas mabilis. Para daw ito mahigpitan at hindi maabuso, sabi ng Supreme Court. Kaso sabi ng mga abogado, saan to nakasulat sa Constitution? Wala naman. And I think it's improper. It might even be a violation of the Constitution, no? Kasi these requirements slow down or even prevent impeachment kasi ang stringent eh. This is why some critics are saying that the decision is a case of classic judicial overreach. The decision was 13-0. Magfa-file ng motion for reconsideration, pero ang hirap namang baliktarin ng isang unanimous decision. And the Supreme Court is the court of last resort. Once naging final na yun, halos wala na tayong magagawa. It's an issue that's very worrisome for me in terms of the administration of justice because once people feel that, hey, this does not compute to me, bakit ganito? They lose faith in the judicial system.